أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagliliwanag ng ating mga mukha dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sanhi ng pagpaparami natin ng pagsamba sa Kanya. Amin ya Allah. Bilang panimula, nais kong sabihin sa lahat, kung inyo bang napagmuni-munihan na ang pagbibigay ng gantimpala at pagsubok o parusa ni Allah? Nakakapagtaga. Ajaban li amril mu'min. Ang ibig sabihin, merong mga taong binigyan ng biyaya, nang nabigyan sila ng biyaya, hindi sila naging masunurin kay Allah. Merong mga tao binigyan ng pagsubok, ng trahedya, pagdating ng trahedya, naging dahilan para alalahanin nila si Allah. Kung pag-iisipan natin, mas nakabuti sa kanila yung pagsubok kaysa sa pagbibigay sa kanila ng biyaya. May mga tao, walang asawa, dua ng dua kay Allah, hindi na umalis sa masjid, Ya Allah, zawijni Ya Allah. Humihingi ng asawa kay Allah. Nung nagkaasawa na, hindi na nakita sa masjid. At lalo, dalawa na asawa, apat asawa, wala na sa Islam. Allahumma musta'an. Kung pagmumuni-munihan natin ito, mga kapatid sa Islam, ang tamang paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ay biyayang makabubuti sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay. At hindi biyaya na makapag-aalis sa atin sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa Islam, na itala na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nang nag-hajj, ang una at huling hajj ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay may kasamang humigit kumulang 100,000 sahaba. Masya Allah. 100,000 ang kasama niya na nag-hajj, o nagsasabi ng mga ibang scholar, ang tinatayang estimate nila bilang ng mga kamusliman sa pagpanaw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, mission accomplished, no? So 100,000 sahaba, at wala sigurong taong makakamemorize sa kanilang pangalan o sasabihin lahat ng mga nabuhay na sahaba. Kasi ang definition ng sahaba, once na naabot nila, nakita nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at nagmuslim sila sa panahon niya, sallallahu alaihi wasallam. Yun ang sahaba. Pag hindi nakita, yung kinabukasan, namatay Rasulullah, inilibing siya. Yung kinabukasan nun, hindi na sahaba yun. Kahit magmuslim sila doon, sila ay salaf, sila ay tabi'un, mga sumunod sa sahaba. So kung napakarami ng sahaba, inshallah, kung may matutunan man tayong 20 o kaya 30 sa kanila, ay malaking bagay na yun para sa atin. Bilang panghuling sahaba na ating tatalakayin, inshallah, ay dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabigyan niya tayo ng maraming pag-unawa at paglusog ng ating puso at pananampalataya. Amin ya Allah. At ito ay walang iba kundi si Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Yung Siddiq ay titulong ibinigay sa kanya nung siya ay Muslim na. Pero sa mga aklat ng sira o ng tarikh, ng kasaysayan, tinatawag siya ng mga muarrikhin, ng mga historian na afdalu man masya alal ardi ba'dal anbiya. Subhanallah. Ang pinakadakila, mahusay, magaling na taong naglakad sa lupa pagkatapos ng mga anbiya. Ang the best, siyempre, mga anbiya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga sugo, ang mga propeta, sumunod sa kanila ay sino na? Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Marami lingid sa ating kaalaman na ang tunay niyang pangalan ay Abdullah. Siya si Abdullah ibn Uthman. Abdullah ibn Uthman, ang tatay niya ay si Uthman, at ang kanyang nanay ay si Ummul Khair o Salma binti Saqar. So bakit siya tinawag na pinakamagaling, pinakadakila, pinakamahusay na sahaba? Kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-unawa at makilala natin si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sinasabi na siya ay mas bata sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng humigit kumulang 2 taon, pero may tuturing na sila ay magkaibigan simula pagkabata. Maganda ang pag-uugali, maraming kaibigan at gusto siya ng mga tao. Subhanallah, mga katangian halos pareho ng sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May dagdag ko, siya daw ay mapayat,
na sobrang payat na tao at makapal ang balbas. Ito ang physical na katangian ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Mayaman at isang tagumpay na negosyante. Sinasabi ng siya ay yumakap ng Islam ay meron siyang asset na 40,000 dirham. Malaking pera yun nung panahon na yun. Kung yun may gold coin o silver coins, 40,000 na ganon. So naihihilera siya sa mga pinakamayayaman nung panahon na yun. At sinasabing siya ay hindi nagkaroon ng bisyo o hindi uminom ng alak nung panahon na bago siya mag-Muslim. Magandang punto to. Hindi siya nagbisyo o hindi siya umiinom ng alak dahil kung kukuha tayo ng aral dito, sinasabi niya na ayaw niyang bumaba ang kanyang reputasyon sa mga tao. Bihira yun nung panahon ng Quraysh na hindi umiinom ng alak dahil karamihan sa kanila ay palainom na alak at katotohanan na yun ay isa sa pinakamagandang negosyo nung panahon ng nagdadawa o jahiliya na bago magsimula magdawa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kung alak ang negosyo mo, bakit? Maraming lasinggero eh. So hindi siya umiinom ng alak. Bakit? Kasi sabi niya, radiyallahu anhu, ang taong may bisyo, bumababa ang dignidad, reputasyon. Totoo hindi? Totoo to. Dahil yung mga taong may bisyo sa kanilang sarili, hindi nila kinaya yon. Paglalabas sila dyan, tinitingnan sila ng mga taong walang bisyo na, napakababang, tingnan mo yung tao lasing, hindi uminom ng alak. Okay, tingnan mo yung taong yan, pala shabu. Tingnan mo yung taong yan, sigarilyo lang, hindi mabitawan. Bumababa. At katotohanan, pati kanilang mga anak ay nagkukulang ng respeto sa mga magulang na nagbibisyo. Subhanallah, totoo yun. Nasasaktan yung kanilang mga anak, nagdurugo ang puso sa tuwing nakikita nila yung tatay nila ay nagbibisyo at nasasaktan sila para sa kanila. At nahihiya yung kanilang mga anak na nakikipaglaro sa kanilang mga kalaro at sinasabi ng kanyang kalaro, yung tatay mo ay umiinom ng alak o kaya yung tatay mo ay nagda-drugs. Ito yung sinasabi ni Abu Bakar na pagbaba ng reputasyon o dignidad ng tao dahil sa kanyang bisyo. Bakit mo pagpapalit ang bisyo sa dignidad? Gaano kasarap yon? At gaano kasarap at gaano kawalang kwenta sa iyo na bilang mabuhay ng isang tao na may dignidad? Pero maraming tao, walang pakialam sa dignidad, hindi, wag niyo ako respetuhin, okay lang, ang importante sa akin, makahigop ng usok o makainom ng alkohol. Wal'iyadu billah, ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga magagabayan. Si Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, walang nagbabawal sa kanya dahil wala siyang reliyon. Sinasabi niya, ayoko niyan dahil yan ay nakakapagpababa ng dignidad o paggalang, pagrespeto sa akin ng mga tao. Siya ay alim nasab. Siya ay napakahusay mag-ugat ng mga pinagmulan ng mga tribo o ng tao. Pumupunta sa kanya yung mga tao, sasabihin niya, Abu Bakar, kaano-ano ko ba si Pulan na nakatira sa ganung lugar? Sasabihin niya, kayo ay malayong magpinsan, ang tatay at nanay niyo ay may nagkasalubong. I-explain niya lahat. Pati kamelyo, alam niya kung kanino, saan pinanganak. Yung kamelyo na yan ay pinanganak sa ganung lugar na pag-aari ni ganito, subhanallah. Ito ang isa sa pinakamagandang katangian ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Pero, pag tinanong, ano masasabi mo sa pamilya na ganito o sa tribo na ganito, ang naitala kay Abu Bakar ay puro kabutihan at kahit kailan hindi siya nagsabi ng negatibong bagay patungkol sa isang partikular na tao o pamilya. Busog na busog tayo sa uri ng pagkatao nitong tao na ito si Abu Bakar na napaka-pino, napakalinis, napakadalisay. At higit sa lahat, siya ay hindi sumamba sa rebulto. Bihira din yon sa Quraysh. Hindi siya naniniwala diyan sa mga Diyos-Diyosa na yan at naiulat siya ay may simpatya sa mga Kristiyano. Sabi niya, mas makatwiran itong mga ito kaysa sa pagsamba dito sa rebulto. Sapagkat nung panahon na yon, may nagsasabing mga scholar na may mga Kristiyano na may hawak ng tamang kasulatan at sinusunod ang tunay na turo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Paano siya nag-Muslim? Bago pa kumalat ang usap-usapan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagpakilalang propeta ni Allah, si Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ay nanaginip na. Nang siya ay nanaginip, parang sino? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pero hindi dinitalya yung kanyang panaginip. Ang sinabi, nang siya ay naglalakbay sa Syam, meron dong monghe, wallahu alam, siya rin daw yung monghe na tinanungan ng ibang mga sahaba at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buhaira, ay
kinonsulta niya yung panaginip niya doon sa monk na yon. Sabi niya, nanaginip ako, bla bla bla, kinento niya. At sabi daw ng monghe nito na siya sa Sham, magkakaroon ika ng sugo, propeta si Allah, na sa tribo nyo kukuhain, lalabas. At ikaw ang magiging pangunahing kasama niya. Nakita niyo yun? Nanaginip siya at kinonsulta niya, hindi pa man din nagpapakilala na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isang araw siya ay nakaupo sa Kaaba. Taga doon sila, actually, pag-uugatin mo, magkamag-anak din sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parang sa probinsya, di ba? Lahat ng tao doon magkamag-anak. Nakaupo siya doon at mayroon dumaan doon yung kilalang-kilala na syair, si Umayya ibn Abi Salt. Yung syair na ito, anong syair? Manunula, poet, ay parang kaibigan niya, kabatian. At binati niya ito isang beses at tinanong niya kung kamusta, natagpuan mo ba ang kabutihan? Parang nanunula sila. At sinabi ni Abu Bakar, ako ay nasa kabutihan pero hindi ko pa natatagpuan yung kabutihan. Parang tumula sila na ganon. At sabi nitong poet na ito, may tunay na may darating sa atin na propeta. Kung hindi sa tribo ko, ay sa tribo mo lalabas. Naging curious si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu at pinuntahan niya si Waraka bin Naufal. Dahil siya yung kilalang monghe sa Quraysh sa Makkah na may kaalaman sa kasulatan. At pinagtatanong niya, marami ko ng beses narinig, may lalabas sa ating propeta, anong katotohanan dito? At sinabi, tunay na meron niyang parating na propeta sa atin. At lalabas na siya, darating na siya, hintayin natin. Ilang araw mula itong mga pinagsama-sama na ito na impormasyon na iniisip ni Abu Bakar na parang excited siya, bakit may darating na propeta dito? Kumalat ang balita na si Muhammad ay nagpahayag ng kanyang pagiging sugo ni Allah. Subhanallah. So, ibig sabihin, lahat ng ito, pinagsama-sama niya at nabalita niya si Muhammad pala yun, hindi siya nag-alinlangan. At pinuntahan niya, Muhammad, ikaw ay kilala ko, tayo ay magkababata, hindi ka nagsinungaling, ano ang sinasabi sa iyo ng mga tao? Sabi niya, wallahi, inni Rasulullah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, ako ay sugo ni Allah, ikaw ay aking inaanyayahan sa pananaw. Allah wa annaka Rasulullah. Kaagaran siyang nagmuslim. Pagkatapos niya magmuslim nung araw na yon, yung sumunod na araw, tinataya 7, 8 o hanggang 9 na mga tao nagmuslim kinabukasan sa kanya. Subhanallah. Sino yun? Yung mga nauna natin pinag-aralan. Sa'd bin Abi Waqqas, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talha. Ito yung mga pangunahing sahaba na mga pasok sa 10 binalitaan ng paraiso, mga nagsipag-Muslim kanino? Sa kamay ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sinasabi si Abu Bakar, siya rin ang unang tao na naglantad magdawa sa Kaaba, sa harap ng mga tao dahil bawal na bawal. Kinukulit niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ba't di tayo pumunta dyan sa Kaaba, mag-lecture tayo doon, gawa tayo symposium, announce natin sa mga tao. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa, tayo ay mahina. Pero palagi niya yung sinasabi, ya Rasulullah, hanggang isang beses umabot na ang kanilang bilang sa 38, wallahu a'lam, bago sa pagmumuslim ni Umar ibn al-Khattab, dahil si Umar ibn al-Khattab ay pang 40. Pinayagan siya, sige, magsalita ka sa harap ng tao. At siya ay pumunta sa Kaaba, ya ayyuhan nas, o mga tao, alam nyo, yung rebulto na yan, hindi makakabuti sa atin, yan ay nilikha natin, kahit sunugin natin, hindi makakabuti. Naririnig ng mga tao, puro tauhid, kaisahan ni Allah, pagsamba sa tunay na Diyos. At si Abu Bakar ay tuloy-tuloy sa kanyang pagsasalita, ang mga tao ay nagalit sa kanya at doon siya sinaktan. So siya yung unang taong nasaktan sa larangan ng Islam, partikular ang pangalan na si Utbah ibn Abi Rabi'ah, ang siyang unang nanakit kay Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Okay, bakit siya tinawag na As-Siddiq? Interesting to. Bago ang hijrah, meron tinatawag na Amul Huzun. Naam? Amul Huzun. Ito yung namatay si Abu Talib at si Khadijah radiyallahu ta'ala anhum. Pagkatapos ng Amul Huzun,
sinasabi na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madalas matagpuan na malungkot. Nangyari ang Isra wal Mi'raj. Subhanallah. Ang Isra, pagpunta mula sa Makkah, papuntang Masjid al-Aqsa, at ang Mi'raj ay mula Masjid al-Aqsa papunta doon sa Sidratul Muntaha. Nasusundan niyo? Napakagandang kwento. Pero hindi natin matatalakay. Isra, mula sa Makkah, sa kanyang higaan, dinala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Masjid al-Aqsa, sa Jerusalem, sa Palestine, at mula doon, Mi'raj, idinala siya sa Sidratul Muntaha. Pagbalik niya, kinaumagahan, nangyari lang lahat yun ng isang gabi. Okay, alhamdulillah. Buti nandyan pa kayo. Okay, kinaumagahan, nakasandal siya sa Kaaba, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at siya ay balisa. Hindi bilisa, yung bilasa sa isda. Siya ay balisa. Nakasandal siya doon, at lumalapit yung mga tao. Ya Rasul, paano ka? Muhammad, ya Rasulullah, ano nangyari sa'yo? Parang binagsak ka ng mundo. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ko kasi alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga tao na galing ako sa Palestine at pumunta ako sa langit. Nakita ko si Allah, yung liwanag. At inutusan tayo na magsala. Hindi ko alam kung paano ko papaniwalaan ng mga tao. Naku, ito yung challenge. Kagabi may nangyaring masyadong malaking milagro na ang problema ko, pag sinabi ko ngayon sa mga tao, baka pagtatawanan lang ako. Narinig ng mga Quraysh, ng mga kupar. At binago nila yung strategy nila. Kasi sinasabi nila, huwag pakinggan si Muhammad. Siya ay magikero, salamangkero. Ibi-brainwash niya yung utak niyo. Huwag kayo makinig sa kanya. Pagkatapos nila marinig to, binaliktad nila yung kanilang strategy. Sumigaw sila, ya ma'ashir al-Quraysh, mga Quraysh, pakinggan niyo si Muhammad. Siya ay nasisiraan na ng ulo. Galing daw siya kagabi sa Palestine, pumanit siya sa langit, nakausap niya si Allah at inuutusan daw tayo magsala. Mula sa pagpapapalayo, pagbugaw ng mga tao, ay binaliktad nila, kumpirmado na, napatunayan na namin na sira ulo nga si Muhammad, pakinggan nyo, lumabas na ang katotohanan. Kampanteng-kampante sila na parang sila ay nakapuntos sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero napahiya sila dahil napatunayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay galing sa Palestine. Ikinwento niya ng detalye, gano'ng karami yung bintana ng Masjid al-Aqsa, anong kulay ng lahat. At sila ay napaya. Nasaan si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala dito? Sabi niya, ako ika ay naniniwala na si Muhammad ay dumadating sa kanya ang mensahe, ang revelasyon, ang wahyu, ang Quran. Ang pagpunta niya sa Sidratul Muntaha kay Allah ay higit na malaki, higit na mas maliit kaysa sa paniniwala ko na dumadating sa kanya revelasyon. Nakuha niyo? Madali ko lang paniwalaan yung sinasabi niya. Hindi ako magtataka doon, hindi ako magugulat doon, at ako ay naniniwala sa lahat ng kanyang sinasabi. Fasumiya Siddiqa. At siya ay tinawag na as-Siddiq, ang mabilis maniwala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, pag may sinabi ka sa isang brother, bro, haram yan. Ang dalil. Sino nagsabi? Ang haram. Mga 6 months, training, course, workshop, seminar, bawal pala sigarilyo. Ganun ang nangyayari ngayon. At malayo talaga tayo sa katangian ng mga sahaba. Meron pang isang tagpo, inshallah, magkasya ang ating oras. May part 2 pa bukas si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Dumating ang panahon ng hijrah at ang mga Muslim ay pinayagan ng umalis kanya-kanya. Para hindi halata. Hindi naman sila isang grupo kasi papatayin niya sila ng mga tao. Ang iba umalis ng partner, dalawa. Ang iba umalis ng mag-isa. Ang iba umalis pamilya. Pa isa-isa. Palihim. Maliban sa 3 binanggit natin, Umar, Hamza at Zubair ibn al-Awwam. Tandaan niyo yung mga yon. So si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, sinasabi niya, ya Rasulullah, tayo kailan? Ang leader supposedly mauuna. Pero hindi. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naghihintay ng wahyu. Sasabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar, hindi pa ngayon. At babalik na naman siya, ya Rasulullah, as-suhbah. Yung suhbah, yung companionship. Ya Rasulullah, kailan ba? Ako ba yung makakasama mo? Parang yun ang gusto niya sabihin. Ya Rasulullah, as-suhbah. Wala pa, ya Abu Bakar. Lilipas na naman ang ilang araw, ya Rasulullah, as-suhbah. Alis na ba tayo? Pero hindi pa siya konfirmado na siya yung isasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa sa pinakadelikadong paglalakbay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinakamalaking tagpo sa kanilang buhay. Pwede natin sabihin. Hanggang isang araw kumatok ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Abu Bakar
at sinabi niya, akhrij man indak. Nandun kasi si Asma at si Aisha. Dalawang maliit na batang babae. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, palisin mo yung mga tao dito, Abu Bakar. Sabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, Ya Rasulullah, mga anak mo ito, ibig sabihin mga bata ito, hindi sila makaka-apekto sa kung anumang pag-uusapan natin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu qad udina li al-hijratu ila al-Madinah. Subhanallah. Ya Abu Bakar, pinayagan ako ni Allah na maghijra na sa Madina. At si Abu Bakar, umiyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobrang pag-iyak. At ang sinabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, as-suhba ya Rasulullah. Natutuwa siya, ako ba yung napili mo? Ako ba yung sinasabi mo ba sa akin doon para ako yung makasama mo? Sinasabi ng dalawang bata, paglaki nila, hindi nila lubos maisip na yung tao may naiiyak talaga sa tuwa. Pero kung tutuusin, niyayaya siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang delikadong gawain. Hindi niya sinabi, Ya Rasulullah, yung pamilya ko nandito, wala tayong panggastos, hindi ko kakayanin yan. Pero siya yung naghihintay talaga doon sa pagkakataon na doon. As-suhba, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ako ba'y napili mo makasama? At tuwan-tuwa si Abu Bakar at lahat ng kanilang mga panangangailangan siya ang umayos. At yung famous na bago pa sabihin to, sinabi ni Abu Bakar, Ya Rasulullah, may hinanda na talaga akong kamelyo. Dalawa, pinakamaganda, pinakamabilis. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gagamitin natin yan kung papayag kang ipagbili mo sa akin. Sabi niya, Ya Rasulullah, bakit? Ipagbili mo sila sa akin. Bakit? Dahil gusto ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na masol niya ang mga reward sa kanilang paglalakbay na ito. Okay, maraming nangyari dito, pero magbanggit ako ng mga ilang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang mga pamilya ni-utilize niya. Okay? Siya ang nag-organize ng pagkain, ng transportation, paglalakbay ito at ng kanyang pagkalap ng impormasyon dahil nang nalaman ng Quraysh na sila ay aalis na, naglunsad sila ng kampanya sa pagpatay kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong gantimpala na 100 kamelyo. Napakalaking pera niyan. Okay? Napakalaking halaga niya nung panahon na yon. Anyway, ang ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sinasabi na shimal ang papunta ng Madina, pero ang ginawa niya ay sa janub siya lumabas. Hilaga at kanluran siya lumabas. Kasi obviously, hinahanap siya ng mga tao, inabangan kaagad siya sa north. Pero hindi nila expected na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumira ng 3 araw sa south sa isang kuweba. Strategy. Dahil alam nilang sila ay hinahanap na. Yung 3 araw na yon, pinagsilbihan sila ng mga pamilya ni Abu Bakar kung paano sila dalhan doon ng pagkain, pati yung kamelyo kung paano nila na-transport lahat doon. Ang eksena doon na pinakamaganda sa 3 araw na yon, habang naglalakad sila doon, si Abu Bakar ay pupunta sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod, hanggang naguluhan sa kanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano ba nangyayari sa iyo? Ya Rasulullah, baka may tatama sa iyong pana o kaya merong espada sa harap, hindi pa ako makapakali at natatakot ako para sa inyo. Radiyallahu ta'ala anhu. Wallahi, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tunay na pagmamahal ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. At sila'y nasa ilalim ng kuweba at naghahanap yung mga tao, 3 days strategy yon para lumamig ang kanilang paghahanap, pero hanggang 3 araw ay meron pa rin naghahanap sa kanila at may nakita silang mga sundalo sa taas. Sabi ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, Ya Rasulullah, pag tumungo sila sa kanilang paa, makikita nila tayo. Sinabi niya yun. At ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kalmado, Ya Abu Bakar, la tahzan, inna Allaha ma'ana. Bumaba ang aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah? Idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, inna Allaha ma'ana. At silang dalawa ay nasa kuweba, at nang sabihin niya sa kanyang kasama, ay huwag kang malungkot sapagkat si Allah ay kasama natin. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag ka malungkot, kasama natin siya, at si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng
kanila at na ang salita ng mga kupar ay mababa at salita ni Allah subhanahu wa ta'ala siya ang pinakamataas at pinakadakila. Wallahi, nakaramdam sila doon ng napakapayapa, pagsusumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala at kapanatagan sa kanilang mga puso. Sino ito? Binabanggit sa Quran. Ang tinalakay natin ngayon, si Abu Bakar Siddiq, Allahu ta'ala anhu. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala magkaroon pa tayo mas mahabang oras para siya ay kilalanin, pag-usapan, dahil hindi natin lubos maisip kung paano siya o ilalagay sa puso natin ang kanyang mga kabutihan at magkaroon man lang tayo ng kapiranggot, katiting na katangian ng katulad ng sa kanya. Afdalu man masya alal ardi ba'dal anbiya. Ang pinakamahusay na taong naglakad dito sa lupa pagkatapos ng mga propeta, si Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.